Eto na mga karibin natin, nakarma na, ang bilis po ng karma, sibak na. Aba, walang takas si NBI matibag, nasampulan ng Korte Suprema. Ayan, umamin sa leak video, lisensya, tanggal na. Aba, yan mga kabayan, nagtatanong po mga karibin natin at patungkol po yan ang ating aalamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po muna ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kababayan, bago po natin i-play yan mga karibin natin, eto, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Aba, mukhang magkakalaglagan na mga kababayan. Ha? Mukhang yung nangyari kay Saldico ay nangyayari na rin ngayon kay former Speaker Martin Romualdez. Ito po kasi ang balita mula sa Batas PH, no? Sabi po dito, Ombudsman names Martin Romualdez Saldico as masterminds of 56 billion flood control kickbacks. Ayan na mga kababayan. Hanggang dyan lang ba ang kaya ni Ombudsman Boying Remulla? Hanggang former speaker at Saldico lang ba ang kaya ni Ombudsman Remulla? Kasi ang alam po ng taong bayan, no, ang sinasabi po ni Saldico ay kasama po ang presidente, mga karibin natin. Di ba? Kung yung ginawa nila kay Saldico, yun naman ang ginagawa nila ngayon kay former Speaker Martin Romualdez. At malamang sa malamang, yung ginawa ni Saldico, yun din po ang gawin ni former Speaker Martin Romualdez. Ano po ba ang ginawa ni Saldico? Diba? Ikinanta lang naman ni Saldico yung mga toong mastermind mga kababayan. So, ano ba? Kaabang-abang po ito kung anong gagawin ni kasi palaban na rin itong si Romualdez di ba? Sabi niya nga, marami siyang alam sa ginagawa ng executive. Ayan na. So, ito po mga kababayan ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito. Sabi po dito ni Herelda, if they're the mastermind, they will always be lone headmaster. Ayan mga kababayan. Proud boss yan ni Luestro si Martin Romualdez. Akap pamor. If this is proven, all congressmen should be held liable. Lahat sila ikulong. Pinabayaan nilang nakawan tayo. Negligence or partner sila. I think mas kapanipaniwala yung partner po sila kesa po sa negligence mga kaubayan. Imposible namang sa kadami-dami po nila dyan mga kaubayan, lahat sila ay puro negligence po ang rason, di ba? Hindi po. Baka nga partner nga po sila mga kaubayan. Ito pa po sabi dito, Ombudsman was saying that VP Sara was right after all the dramas. Correct. Di ba? Sa kahaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. Diba? Sabi po ni VP Sara, dalawa lang ang may hawak ng budget, okay? Ng Pilipinas, okay? Si Romualdez at si Saldico. Diba? Tama po si VP Sara. Pero anong ginagawa nila ngayon? Ini-impeach po nila si VP Sara mga kababayan. Sabi po dito ni Dofong, hindi dapat mangyari ito kung ayaw ng presidente. Correct. Diba? Correct ka dyan. Mamaya ipapakita natin that the president is the very soul, kumbaga, engineer of this corruption. Mamaya po mga kababayan, may papakita po tayo, okay? May veto power siya. So, either napakatanga niya or may kumpas siya sa maleta. Ayan. Buko mga kababayan, siya po ang pumipirma. Siya po ang may power ng veto, no? Bukod po dyan, mayroon pa pong ginawa ang presidente mga kababayan na magpo-confirm, okay? Na pinayagan niya talaga ang korupsyon sa ating bansa. Maya-maya po mga karibin natin, ipapakita po natin yan. Ito sabi po dito ni Cantor Ramos, okay. But what about the head? Correct. Yung pinakaulo mga kababayan, yung pinakaulo, the head of the two mastermind. Ayun. Of course, the ombudsman will not include the boss.
as one of the mastermind. Yun nga yung boss talaga yung hinahanap ng taong bayan. Siguro matutuwa talaga ang taong bayan kapag isinama dito yung boss, no? Oh. Then call every named personality to investigation and file the appropriate case in court. Ayan. China-challenge po siya ni Rinaldo. Ha? Hoy, ombudsman, china-challenge ka po dito. O magpatawag ka daw ng investigasyon at kasuhan sa korte. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan mga ka-review natin? Just comment down below at eto, bago po natin ipi-play yung video, mga kababayan, eto pong sinasabi natin ginawa ng presidente na pinayagan niya talaga ang korupsyon sa kanyang administrasyon from the very, very first day of the administration. Ito po mga kababayan ng balita. Ha? Sabi po dito mga ka-review natin, did you know? Alam niyo daw po ba? Philippine President's first order, ang unang kautusan ng Pangulo, was to abolish the Presidential Anti-Corruption Commission. Ayan na, to abolish. Ibig sabihin, tanggalin na yan. Okay, tanggalin na ang komisyon na yan. Yan ang magpapahirap sa atin na mangurakot tayo. Check na yan, di ba? So, from the very first day, mga kababayan, ang order po ng Pangulo, yung first order ng Pangulo, grabe para kumbaga sa marching order ito mga kababayan. Di ba? Bakit? Yun ba ang gusto ng taong bayan? Di ba? Hindi nyo naman lang kinonsulta yung taong bayan kung gusto ba ninyong i-abolish natin itong Presidential Anti-Corruption Commission dahil wala namang kwenta ito para sa amin. Nagpapahirap lang ito para mangurakot yung mga buhaya no? Kaya hindi na natin pahihirapan yung mga buhaya. Tanggalin na natin itong Presidential Anti-Corruption Commission. Yan ang una kong kautusan ayon po sa Pangulo. Based on the statement dito mga kaubayan. Ay nako. Hindi ba? Parang niloloko tayo ng mga ito. Matapos nilang tanggalin yung Presidential Anti-Corruption Commission, lumobo or lumawa yung korupsyon sa ating bansa. Marami po ang nagtaka dyan mga kaubayan, pero ang tanong, what is the reason behind? No? Hindi nga natin alam kung isinapubliko ba ito Diba? Kung binalita ba ito ng mga mainstream media. Diba? Parang wala tayong narinig mga kaubayan ng mga panahon sa mainstream media na inabulish pala itong commission nito. Diba? Tapos ngayon, sisisihin nyo si BP Sara. Ay nako. Ito pang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Dong, pinaghandaan ang Maleta Legacy. Ayan, correct. The moment nakipagtandem sa BP, alam na ang agenda. Nako. Dito pa lang alam na. Alam na ang mission sa simula pa lang. To clear the way. All the way. Correct. Yan yung sinasabi ko Tinanggal nila dahil yan ang magpapahirap, no? Posibleng magpahirap. Kasi pwede naman nilang hindi tanggalin yan Opo. Pwede naman nilang hindi tanggalin yan, mga kababayan. Palitan lang nila. Diba? Palitan lang nila yung mga nakaupo. Tapos, tauhan na nila. Pero bakit tinanggal pa? Diba? Bakit tinanggal pa? Baka hindi pwedeng palitan. Diba? Baka hindi pwede palitan yung nasa posisyon mga kababayan. Diba? Anyway, confirm yawa siya, sabi po ni Michelle. Sabi naman pala ni Liam Yama. Kaya pala, For me, sabi ni Beblena, for me, napansin ko siya when he decide on the Maharlika Fund, may balak siya. Yung Maharlika Fund pa mga kaubayan, ano na kaya ang balita doon? Ano kaya ang update sa Maharlika Fund? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dito mga kaubayan? Just comment down below. At ito, pasadahan na po natin yung video. Pasok! So sana po mag-subscribe po kayo para sagutin natin ang mga tanong sa mga kasagutan. Mga na sila ang nagtatalo sa isang kumakalat na audio
na nangyari umano noong 2020. Matagal na umano silang nagkaayos at posibleng sinadya itong ikalat. Kaugnay ng reklamong impeachment laban sa vice. Nakatutok si Oscar. So ayan mga kababayan, lahat na po ba nakarinig ng pagmumura, no? Grabe yung pagbabanta niya, no? Ni Matibag. Grabe po yung kanyang mga PI. Akala mo kung sinong santo itong siya, no? Parang hindi makabasag pinggan si Matibag ngayon. Pero nung nakaraang pala, grabe ang mga PI itong si Matibag, mga karibu natin. Parang wala nang bukas, di ba? Narinig niyo na po ba? Ito na po ang balita mga kababayan. Oida. It happened. I will not deny na nangyari yun, but that was 2020. Inamin ni National Bureau Ayun, inamin na niya. Yun na yun eh. Parang proud pa siya. So ang tanong dito kung si Gadon po mga kababayan ay na-disbar dahil sa kanyang mga pagpinagsasasabi, no? Yung mahilig din magmura rin si Gadon eh. Oh. Eto kaya, pwede rin kaya itong ma-disbar mga kababayan si Matibag dahil sa kanyang ginawang yon. Ha? Ngayon lang kumalat dahil ngayon lang ang tawag diyan karma mga kababayan, di ba? Karma pang tawag diyan. Di ba? Matapos mong manggipit ng mga Duterte supporters, matapos mong tumistigo against VP Sara na wala rin namang kwenta, di ba? Eto ngayon ang karma mo ngayon. Sana nga ay kung pwede lang, di ba, ma-disbar po ito kasi tingnan nyo naman ang ginawa. At least naalaman po ng taong bayan. Kasi luma naman na daw yun at nagkaayos na sila. Pero ang hindi niya maintindihan, kahit luma na yan at kahit nagkaayos na kayo, lumabas ang tunay mong ugali. Mantakin mo ito yon. I-describe ko na lang, hindi ko paparinig dito, i-describe ko na lang. Galit na galit siya dito sa isang, ewan ko kung media ba ito, yung si Sabio, galit na galit siya kasi may nilabas. Tapos pinagbantaan niya pa doon sa voice recording na yun. Although again, ulitin ko, nagkaayusan na daw sila. But still, if you were criticized by someone, ganun ang attitude mo. Ganun ang attitude mo na para bagang galit na galit ka, may tila pagbabantang ginawa. Buti na lang, ewan ko kung ano nangyari, bakit tumiklop itong si Sabio, pero gayon pa man, bakit ka ganun? Diba? Bakit ka ganun na isang public servant na bigla-bigla ka na lang maghahamon, diba? Mag-emotional na ganyan. Hindi tama yan. Kaya nga, So, di ba sinasabi po ni Matibag na kailangan pong magpatingin ni BP Sara, parang sinasabi lang baliw si BP Sara. Kailangan magpatingin sa espesyalista. Aba, teka lang, parang sir, mukhang ikaw yata ang kailangan magpatingin eh. Di ba? Kasi mayroon kang problema sa iyong behavior. Di ba? Supposed to be. Yung mga ganito, lalo na sa iyo kasi nasa authority ka, di ba? Lalo na yung mga katulad mong NBI ay dapat may self-control, di ba mga kababayan? Di ba? Hindi yung padalos-dalos ka kasi ikaw ang linalapitan ng tao eh. Paano kung lahat pala ng mga, hindi ko naman lahat. What I'm trying to say for example, no? Paano kung gayahin ka, di ba? Na mga subordinates mo. Ginawa naman ni Sir yun. Kaya ko rin gawan yan. Kaya ko rin magmura. Kaya kong mag-PI dyan sa mga kung sino man yan. Diba? So, what I'm trying to point out dito, supposed to be, you're supposed to be a model, no? Sa mga subordinate mo. Pero kung ganyan ang pagiging modelo mo, aba sir, mag-resign ka na lang, di ba? Hindi kailangan ng taong bayan ng ganyang pag-uugali, dahil baka mamaya, papalapit pa lang yung maghihingi ng tulong sa'yo dahil sa mga naaalala niyang, teka lang, mahilig tong magmura. Huwag na lang, baka mamura lang ako nito. Yari na. sabi ko nga doon sa aking nilabas na reel sa aking social media, hindi ito ang kwalifikasyon o hindi ito ang klase ng karakter na dapat namumuno sa NBI.
kung ganyan siya ka-high blood sa mga batikos ng media. Di ba? At may pagbabanta pa di umano. Bantang, hindi ho papatay na wala naman hong pagbantang papatayin doon. Ang pagbantang, alam mo yun, sisindakin, yun ho'y masama. Hindi ho tama yun, Direktor. Hindi ho tama yung ganong klaseng kaugalian. At, ewan ko, kung may tama pa ba sa pag-iisip yung ating Pangulo, dapat hindi nyo ina-appoint ng ganitong klaseng high blood na NBI Director. Hindi ho tama yun. Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na boses nga niya yung kumakalat na audio recording sa social media kung saan galit na galit siya sa kausap na lalaki sa telepono. Ayon kay Matibag, December 2020 pa ito nangyari dahil sa post ni Mel Sabio na nooy nasa kalabang partido. Yung Hindi pala media. Kalaban daw. outburst ko talaga, tinawagan ko si Mel, tapos nagsalita ako ng mga ganun. But that was a private conversation. That is supposed to be between the two of us. So ano ngayon kung private yun mga kaubayan? Di ba? O sabihin nyo ngayon, meron naman tayong Data Privacy Act. Ugag ka ba? I mean, anong ginawa nyo kay BP Sara? Di ba? Bakit yung ginanon? May privacy rin naman yung tao. Di ba? Bakit ginanon nyo? Halos balatan nyo na ng buhay si BP Sara dyan sa House of Representatives. Katulong ka ha? Katulong ka, tumulong ka. Ha? Tapos ngayon, pag ikaw may data privacy, I mean, may private, di ba? May data privacy act pag kayo. Pag si BP Sara, wala. Niloloko nyo yata ang taong bayan eh. Ayon kay Matibag, nagkapatawaran na raw sila ni Sabio. Oo, pero pangit pa rin yung ugali mo. Kahit nagkapatawaran kayo, pangit pa rin ugali mo. After a few weeks, we patch up. In fact, right now, ngayon, as we speak, industrial partner ko siya doon sa isang hanap buhay namin. Kinumpirma naman ni Sabio ang pagbabati nila nang humarap din siya sa parehong press conference. Inireklamo niya rin sa NBI ang mga nagpapakalat ng kanilang Yun phone na. conversation. Ayun na, huli sa bitag na naman itong mga kababayan natin. Sabi ko sa inyo hindi ko nga, alam mo, pumasok nga sa utak ko Ano kaya ito? Bitag kaya ito talaga? Sinadya kaya talagang ilabas to ng sino man? Hindi ko sinasabing sila. Para kung sino yung mag-share at mag-upload na vlogger, makulong for wiretapping. Kung sino man na nagpapakalat dito. Kasi ang weird Doon sa audio recording na yun, wala namang ibang pwede mag-upload noon kung hindi siya. Kasi siya yun nandun. Di ba? Sila yung nag-uusap Nasa telepono yung isa nandito, nakikipag-usap, tapos binibidyo. Posible rin yan, kasi silang dalawa lang Yung isa, kung sasabi niya, napatawa niya, tapos, di ba, sabi niya, nagkapatawaran na po sila. Tapos yung isa kausap ng si Mel, baka natatakot, di ba? And there is possibility na hindi niya talaga pwedeng i-upload yun kasi nga natakot siya kay Matibag, mga karibin natin. Kung noon nga natakot siya, ngayon pa kaya na NBI director na. Di ba? Ang posible lang talaga mag-upload, sino? Mga kaubayan, di ba? Yung nasa kabilang telepono. Not unless, kung mayroon pong iba, okay, na naka-acquire ng recordings na yan. But, isa lang pong masasabi ko, hindi po yan lalabas sa circle of friends nila, mga kaubayan. Kung sino man yan, pamilya, kaibigan, nandyan lang yan sa kanila, mga karibin natin. No? Maybe may galit din kay Matibag, mga kaubayan, hindi natin masabi, di ba? Yung nakakuha ng recordings. But anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibin natin? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan, mga kaubayan. Maraming salamat po.